Isang 18 taong gulang na babae ang malapit nang matapos ang kanyang unang 3 buwan ng pagbubuntis nang siya ay barilin sa loob ng kanyang sasakyan. Ang kanyang bag, nandun ang kanyang Kaya, baka, pareho lahat naka-recline ang mga upuan. Tama. Yun ang... Na ibig sabihin, baka nakaupo lang sila doon, nagpapahinga, baka may nangyari. Ang pangunahing suspect ay ang ama ng kanyang dinadalang sanggol na may sariling mga sikreto. Sabi ko lang tumigil na lang ako sa pakikitungo sa kanya kasi alam mo na, nagsimula siyang mag-text sa girlfriend ko. Tapos sinabi niya, alam mo na, kami nga. Nagkikita-kita, bla bla bla. Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Halos 1 taon ang inabot ng mga investigador bago makapag-aresto, pero umpisa pa lang ito ng investigasyon. Sinundan ito ng laban sa korte na nauwi sa nakakagulat na hatol. Nobyembre 11, 2022. Nasa Sanford, Florida tayo ngayon. Isang lungsod na mga 30 minuto sa hilaga ng Orlando. Bago maghating gabi, isang opisyal ng Sanford Police Department ay nagpapatrolya malapit sa Coastline Park. Natagpuan ng opisyal ang isang walang malay na babae sa loob ng kulay abong Nissan. Lahat ng pinto ay sarado maliban sa harap na hindi nakalock. Sa tingin ko siya ang may pinakamagandang personalidad. Sino ang unang lumapit sa kanya? Hindi ko alam gaano katagal hinawakan ng kung sino ang mga sundalo. Sige, Nasaan siya? Saan siya? nandun siya sa ibaba. Sige, nandun na siya nang dumating dito. Sa tingin ko, hindi ako sigurado. Wala naman tao dito. Sa parke, wala ni Nilapitan isa. nila yun. Akala nila ay tumatakbo. Kaya hindi namin alam kung anong oras ito nangyari. Napansin ng mga opisyal sa ulat na pagdating nila, umaandar ang kotse at sarado lahat ng bintana maliban sa bintana sa driver's side. Ayon sa court documents, may dugo sa lupa sa tabi ng likurang pinto ng pasahero sa driver's side at sa labas ng pinto ng driver. Sa driver's seat ng sasakyan, may isang dikilalang puting babae at nakasandal pa atras ang upuan at hindi tumutugon ng babae dahil sa tila tama ng bala. May dugo at tila buhok ng namatay sa pinto ng driver na may dugo rin. Nakita rin ang maliit na bag sa sahig ng harapang pasahero at sa mas malapitang tingin, napansin ng affiance ang lilang cellphone sa pagitan ng mga hita ng namatay. Nakilala ang biktima sa pamamagitan ng kanyang lisensya sa pagmamaneho bilang si Kaylin Fiang, 18 taong gulang. Ayon sa mga dokumento ng korte at quote, isang siyam na basyo ng bala ang natagpuan sa lupa sa labas ng sasakyan malapit sa likurang pinto ng driver's side. Dagdag pa rito, base sa kabuuan ng eksena, hindi ito mukhang pagnanakaw. Alauna ng madaling araw, sinabihan ng pulis na may kaibigan si Kaylin na kararating at hinahanap siya. Ako ang investigador. Sige, Hindi ako sigurado sa kahit anong nangyayari. Pumunta ka lang dito para pag-usapan ng kaibigan mo. Sige, kaya. kaya may kinalaman ito sa kanya. Diyos ko, nasa teleponyo ka ba? Pwede mo ibaba? Hindi ako nakatelepono. Sige. May dala ka bang ID para sa sarili mo? Kasi gusto mo mapakilala kapag ikaw. Sige, hindi. Ako? Wala akong dala kasi nagmamadali ako lumabas ng bahay dahil parang may naramdaman ako mali. Ex mo ba ito? Ex mo ba ito? Hindi, tatay ko ito. May lisensya at impormasyon ako. Ibig kong sabihin, meron akong parang may lisensya ako at ang lisensya ko. Oo, kunin natin ang apelyido ng tao. Christine Simon. Ibinahagi ni Simone ang ilang detalye na nagbago ng lahat. Ibinunyag niya na hindi aksidente ang pagpunta ni Kaylin sa Coastline Park. Nandun siya para makipagkita sa isang tao. Dito mo talaga siya natagpuan. Kailangan kitang tanungin ng ilang katanungan. Kaya bago ka magpanik o kung ano man, mahalagang mag-focus ka. Pakiusap. Pakiusap, huwag naman. Bumaril. Sige, huminga ka ng malalim. Lahat ng sinasabi mo sa akin ay talagang makakatulong ito para malaman ang tunay na nangyari. Kailan ang huling beses na nakausap mo siya? At anong pangalan mo? Anong pangalan ng kaibigan mo? Ang pangalan ng kaibigan ko ay Kaylin Fiang. Sige, at kailan mo siya huling nakausap? Sa telepono ba o text? Sige, eksakto kong sasabihin at ipapakita sa'yo. Ang huling beses na nakausap ko siya ay 7:08. Simon, pindutin mo ang isa. Salamat. Sige. Tungkol saan ang usapan ninyo? Pwede ko ba itong makita? Sige. Ayos lang siya. May anak siyang lalaki. Oo, sige, may anak siyang lalaki. Lumipat siya dahil sa isang sitwasyon na nabuntis siya ng iba kung ano man. Siya, may iba na siyang naging ina ng anak niya. Pagkatapos, nagkaroon siya ng relasyon sa may anak na. Sige. Diyos ko, hindi ko kaya. Wala talagang paraan. Pasensya na talaga. Ayos lang ito. Pasensya na talaga. Sige. Kaya. Ihahatid niya ang anak niyang lalaki sa bahay ng unang ama ng anak niya. Alam ba ng iba na siya ang boyfriend ko kasi kausap ko siya sa telepono? Sige, sabihin mo, kinausap mo siya. Tungkol saan yon? Sinabi niya sa akin na makikipagkita siya kay baby daddy number 2. Ang pangalan niya ay Donovan. Okay? At siya ay, anong ibig mong sabihin sa baby daddy number 2? Hindi yung ama ng bata. Hindi yung totoong anak niya na meron siya ngayon. Okay, hindi yung ama nun. Buntis ba siya? Oo, buntis siya. Okay, ilang buwan na? Hindi siya mukhang malaki. Kaya,
13 weeks pa lang siya. Kaya makikipagkita siya doon sa baby daddy na yon. Makikipagkita siya sa pangalawang baby daddy niya na siyang ama ng dinadala niya ngayon. Tama, okay. At anong pangalan niya? Donovan. Kimilala ng mga investigador si Donovan bilang Donovan Faison. Pinaniniwalaan siyang ama ng hindi pa isinisilang na anak ni Kaylin. Napansin ng mga pulis sa kanilang ulat na ang nakalistang address niya ay hindi kalayuan sa pinangyarihan ng krimen. Hindi niya pinilit magkita sila. Pero ayokong sabihin na parang siya ay pupuntahan ko na lang siya. Medyo tutol ako roon, Kaylin. Tawagan mo na lang siya. Mas okay siguro mag-usap kayo sa telepono. Kaibigan mo na ba siya sa Facebook? Sa alam ko, hindi pa. Nakipag-date ka na ba sa kanya? Sa pagkakaalam ko, hindi pa. Ito ang nanay ko. Pwede ko sagutin? Kakakwento lang niya. May malapit akong kamag-anak na kakapanganak lang. Talaga, simula pa nung mga alas 10 o alas 11, meron akong malapit na kamag-anak. Kaya, ito ay Ayoko makipag-usap sa kanya dahil pinapagalitan niya si Matt at nakuha niya ang gusto niya. itong lalaking ito. Hindi, pinagmasdan ko siya ng may pasensya. Baka ginawa rin nila yun ng 5 oras. Parang siya rin ang ulap na si Mama. Ang lola niya. Sabi niya hindi kasama sa buhay niya si Mama at Papa. Hindi naman yun. Si Lola ang. Oo, maliit ang have, tama. Alam kong notification yon. Pareho lang cloud address. Pero hindi niya alam, kaya siguro kailangang hanapin. Nakita mo ba kay David? Pareho ang cloud, tama. Gabi na yon. Wala akong kutog kapag inihahagis ko ang bulang ito. Sobrang sawa na ako. Ibig kong sabihin malamig ang dila ko. Donovan. Parang pamilyar ang mukha niya kahit pa paano. Gusto ko sanang balikan, pero ayoko. Pakita ang itsura ng kwento niya. Naintindihan ko ang sinasabi mo. Oo, nakakatuwa talagang makita yon. Donovan? Pwede mo bang i-screenshot bago niya ito burahin? Baka burahin niya kasi. Sinend ko na sa'yo yung text. Diba? Habang iniimbestigahan, sinuri ng mga detektib ang iCloud ni Kaylin. Nobyembre 10, isang araw bago siya pinatay, nagpadala si Kaylin kay Simone ng screenshot ng missed call mula sa handle na Global Kids. Ayon sa ulat, sinabi sa mensahe, "Gusto ko lang makipag-usap." Sagot ni Kaylin sa Instagram, "Pwede tayong mag-usap. Ayoko lang makipagtalo." Kinumpirma ng mga investigador na si Donovan Faison ang may-ari ng Instagram ng Global Kids. Noong Nobyembre 11, 2022, binisita siya ng mga investigador sa kanyang apartment. Kumusta ka? Sandali lang, pwede ba tanggalin ang aking? Sandali lang, pwede ko bang hubarin ang pantalon ko saglit? Pantalon, sandali lang. Sige, ang gagawin natin, ilalabas muna tayo dito. Sandali lang. Oo, lumayo ka muna. Ayos, baby. Okay ka lang. Gusto mo bang umupo ako sa kotse? Wala akong pakialam, pinupunasan ko lang naman. Hindi ko pa nga natatapos. Seryoso ako. Seryoso. Sige, halika dito. Lahat dito, magsusumikap ako. Hindi. Mag-uusap lang kami dito sandali. Alam ko walang nagpipicture sa akin. Gets mo? Kasi alam kong iba-iba ang lahat ng tao. Simulan mo nang kumuha ng mga litrato. Marunong na ako at gusto kong sabihin, gusto mo ba? Nakaupo sa loob pindutan. ng kotse. Kasi ayoko may nakikinig na Oo. tao. Yan nga sinasabi ko. Ayoko kasi ng ibang nakikinig. Oo, yan ang sinasabi ko. Pwede ba ako maghintay? Sandali lang? Wala akong pakialam kung pumasok kayo doon. Gusto ko lang mapunas. May banyo kami doon. Ibig ko sabihin, Wala akong suot na sapatos. Maaari kitang bigyan ng sapatos kung gusto mo. Eto. Gusto mo? Oo, gusto niya rin. May cracks ako, ang sinasabi ko. Sandali lang dito. Kukunin ko muna ng Crocs mo. Tapos, pag madali tayo at papasukin ka dito. At dadalhin ka agad sa istasyon. Okay ba? Ayos ba? Teka. Gusto niyo ba akong kausapin? Oo, upo lang ako dito. Ayoko lang talaga. Ayoko lang na, alam mo yon, lahat ay nagpipicture. Naintindihan ko. Mas mabuti. Mas komportable sa kotse. Oo, hindi naman malaga kung sa harap o sa likod. Wala namang problema. Sige, mauna na ako. Pasensya na, mabilis lang. Sige, tara na sa kotse. Alin doon? May ilan sa kanila. Ayos. Ito. Ano? Alin dito? Kaya, una sa lahat, ako si investigador, Dr. Guerreros. Salamat sa pagpunta at pakikipag-usap sa amin. Alam kong marami akong gustong pag-usapan sa'yo, kaya huwag kang mag-alala. Sinabi mo bang wala akong dapat ipag-alala? Kasi may mga baril na nakatutok sa akin at lahat. Ano yon? Sabi ko, lalabas na ako kahit may mga baril na nakaumang sa akin. Hindi, wala. Wala namang may dala. Nasaan ang kotse mo? Inilipat mo? Sige, pasensya na. Kinakausap ng mga investigador si Donovan sa sasakyan ng pulis at mukhang alam niya ang dahilan. Bakit mo sa tingin nandito kami? Dahil may mga tao na nagpapakalot ng pangalan ko at nang nangyari. Sige, tungkol ba ito sa babae na tagpuan sa parke ang tinutukoy mo? Oo. Sige, bakit nila binabanggit ang pangalan mo ng ganyan? May kumandang relasyon kami nun. Sige, kaibigan lang ba o sexual na relasyon? Sarah. Sexual na relasyon. Sige, gano'n mo na siya katagal kilala? Sabihin mo lang sa akin lahat ng alam mo tungkol sa kanya. Hindi ko alam tungkol sa inyo dalawa. Nagkaroon lang kami ng kaunting sexual na relasyon. Isa lang siyang madaling ordinaryong salita, tao. Kasama mo lang siya. Kailan mo siya huling nakita? Sa tingin ko, mga 1 buwan na ang nakalipas.
Hindi. Hindi ako 100% sigurado. Mga ilang linggo lang. Siguro isang buwan. Sige, hindi ko alam. Hindi ko maalala. Kailan yung huling beses na talagang nakausap mo siya? Kahit sa text message, tawag sa telepon, Hindi o kahit ano hindi ko pa? alam. Kung kailangan mong hulaan, Siguro sa unang bahagi ng Oktubre. sige. Oo, mga unang bahagi ng Oktubre. Ayon kay Donovan, natapos lang ang sexual na relasyon nila ni Kaylin dahil nakatira na siya noon kasama ang ibang babae, ang nobya niya. Anong nangyari kaya natapos ang, siguro, munting sexual na relasyon ninyong dalawa? Tumigil kami dahil Tumigil kami dahil kasi siyang girlfriend ko, kaya alam mo na. Kaya alam mo Magkaroon na. ng pagkakataon. Oo. At kaya sila, sabi ko lang, tumigil na lang ako sa pakikipagrelasyon sa kanya. Kasi alam mo na nagsimula siyang mag-text sa girlfriend ko. Tapos sinabi niya, Alam mo, nakikita kami, mga ganun. Kaya nag-away kami ng girlfriend ko. Umalis siya sa bahay. At yun talaga ang naging dahilan kung bakit natigil yun. Sinong umalis, siya ba? Oo, nakikita Kaya namin sa nagalit munisipyo siya sa'yo? namin. Oo, bandang Bakit dito. siya lumipat? Nalaman niya na may sexual kaming relasyon. Kaya siya nagalit at sinabi, aalis na ako. Oo, pero bumalik din siya. Bumalik siya kinabukasan. Gusto lang niyang linawin ang sarili niya. Linawin ang isip niya. Kailan niya nalaman? Ganun ba? Noong Agosto ba yun? Paano niya nalaman? Paano? Nalaman niya. Paano niya nalaman? Ako. So tingin ko, nalaman niya sa TikTok or kung ano man. Hindi ko Bilan alam. sa kanila. Isa sa mga kaibigan niya o kung sino man ang may nasabi. Kailan mo nakilala si Kaylin at paano mo siya nakilala? Nakilala ko siya sa pamamagitan ng Nakalala ko siya sa pamamagitan ng Instagram. At pagkatapos nagsimula na kayong mag-usap, alam mo na. Oo, nagsimula kami mag-usap po. Sa pamamagitan ng direct message o numero ng telepono. Nagpalitan ba kayo ng mga numero ng telepono? Hindi namin nakuha ang numero ng isa't isa. Sige, wala talaga kami. Hindi kami umabot sa ganung punto. Sige. At ano? Kaya nagsimula lang kami mag-usap sa Instagram. landian. Kaya sabihin mo sa akin kung bakit iniisip ng mga tao at idinadawit ang pangalan mo, kaugnay ng alam mo na kung ano ang nangyari Dahil alam nila. noong Biyernes. Dahil dati kaming madalas maglandian. Pero alam ko na hindi lang ako ang niloloko niya. Hindi ko na lang siya pinansin. Alam ko namang madalas niyang ikwento na dalit ang ama ng anak niya at palagi siyang pinapakiusapan na itigil ang pakikipag-usap sa ibang lalaki. Talaga? Sige. Gaano man nakatagal kilala si Kaylin? Mula nung una kayo nag-usap hanggang sa huli ninyong pag-uusap, gaano katagal yon? Ilang buwan o taon mo siyang nakilala? O paano? Hindi ko alam. Oo, hindi ko alam. Parang bagong kilala mo lang siya, di pa yata umabot ng 1 taon o 6 na buwan. Gaano katagal ang Kilala lahat ko na siya ito? mga gantong panahon. Taon, sige. So, hindi naman talaga matagal, yun ang sinasabi mo. Alam mo, at gaano na kayo katagal niyom? Parang alos 2 taon na. Sige, at nagka-baby lang kayo? Oo. Congrats. Lalaki or babae? Babae. Babae. Sige, anong pangalan niya? Ayos. At nandun siya kasama. Nandun siya. Oo, nandun siya. Kumusta Kasama rin naman? ba siya? Ilang buwan na siya ngayon? 1 buwan at 2 linggo. Wow, sanggol pa talaga siya. Tatlong Kagaya ng buwan. sinabi ko, Sabi ko nga, nagpapasalamat ako salamat na sa kinausap mo paglapit ako, at o pumunta ka pakikipag-usap rito mo sa at akin. pinag-usapan Alam natin kong ito. parang- Alam ko na parang medyo ganito ito. Alam mo yan, tama. Pagpunta mo rito, kailangan naming tingnan ang lahat at lahat ng taong may kinalaman sa kanya. Alam mo na pumunta ka dito ng kusa at sinusubukan mong Oo, gusto ko linisin rin ang linisin pangalan mo. Maganda Sinasabihan yun, ako ng alam mga mo. tao na lumapit sa mga tao niya. Hindi ko alam. Wala akong kilala sa mga tao niya. Hindi ko gusto. Hindi ko Sige. talaga. Ganon ko siya kakilala. Oo. Kaya sinasabi mo, ulitin mo nga, kailan nga ulit yung huling beses na talagang nakipag-usap ka ba sa Hindi ko kanya? alam ang totoong Kailan huli. at kumusta? Parang lagi bang sa pamamagitan nito? Direct Mensahe? about ito ay. Karaniwan sa pamamagitan ng DMs ay. Sige. Kailan kayo huling nag-usap na tapos baitan ng maayos o hindi maganda? Parang Natapos ganun. ito sa isang. Sasabihin ko, maayos naman. Parang pareho naming alam. Alam mo yun? Sige. Pareho kami. Parang- Alam namin, pareho kaming may anak. Sige. Alam mo ba na buntis siya? Oo, alam ko na buntis siya. Paano mo nalaman? Sinabi nga sa akin, Sinabi niya sa akin. buntis daw siya sa. DM, sige. Kailan niya sinabi sa'yo na buntis siya? Iniisip ba niya na ikaw ang ama ng bata? Sinabi niya na akin daw, tapos sinabi niya na hindi akin. At nung panahon na yun, sigurado ako na hindi akin. Kaya ako ay Sigurado akong hindi akin, kaya di ako nag-alala. sige, na yon, may hiningi ba siya sa'yo? O may sinabi ka ba tulad ng tungkol sa pagbubuntis niya? O kung anong dapat niyang gawin? O may mga suggestion ka ba para sa kanya?
May nabanggit ako sa abortion, pero yun lang talaga. Yun lang ang nasasabi ko tungkol dun. Kaya kung ginawa niya, ginawa niya. Alam mo, may anak na rin ako. May isa pa akong anak. Sige, oo. Hayaan na lang natin dyan. Ayaw mo niyan, di ba? Ang daming bata. Ibig ko sabihin, kung magkakaanak pa ako, meron na ako. Oo. Akala mo hindi iyo kasi nasaktan Alam ko may ka. ginagawa siya, nakikipaglandian siya sa iba. Tandaan mo yung sabi ni Simone kanina na magkikita sina Kaylin at Donovan sa Coastline Park? Sinabi ni Donovan sa mga investigador na hindi na siya nakapunta sa Coastline Park mula pa noong bata pa siya at may alabay siya noong napatay si Kaylin. Pero hindi naman, siguro 2 beses lang kami nagkita, 3 beses, mga ganun lang. Hindi ko na talaga maalala. Sige. Nung mangyari ito, hindi mo talaga siya kilala. Hindi niya siya kilala, pero alam niya kung sino siya. Sige. Nagkaroon ba sila ng kahit anong harapang pagkikita? Parang ganon. Hindi pa talaga sila nagkikita kahit kailan. Sige. So, si Sierra ba ay nag-message sa kanya sa direct message? Nagkaroon ba sila ng pag-uusap online? Oo, sigurado ako nagkausap sila. Sa tingin ko si Kaylin ang nag-text, tapos nagtatanong lang si Sierra. Hindi to pagtatalo, nag-uusap lang talaga sila. Sa tingin ko, pinapaalam niya na may paparating na baby na posibleng akin. Parang ganon. Kailan mo huling naalala na magkasama kayo? Anong buwan yon? Kasi alam kong sabi mo hindi mo maalala, pero... Parang kamakailan lang ba yon? Hindi naman talaga, kamakailan lang. Hindi ko talaga alam. Sinasabi ko, baka Oktubre, baka bago mag-Oktubre. Sige. Parang magang Oktubre. Kilala mo ba yung kaibigan niya si Simone? May alam ka ba tungkol kay Simone? Isa siya sa mga kaibigan niya. Oo, may Siguro kilala ko. Simone din, kilala niya. Malalapit na kaibigan. Kaya siguro karamihan sa mga kaibigan niya ay inakala na dapat ay makakasama mo siya noong Biyernes. Hindi ko siya nakasama. Hindi nga kami nagkita. Sige. Dapat ba talaga kayong magkita noon? Hindi naman talaga kami dapat magkita. Wala naman talaga akong balak gawin kasama siya. Wala kami napag-usapan tungkol sa pagkikita. Wala talaga. Nasaan ka naman nung Biyernes? Nandito lang ako nagbabantay ng bata. Umalis ang girlfriend ko papuntang Orlando. So, nandito ka kasamang bata? Oo, nandito ako kasamang bata. Nung Biyernes? Biyernes ng gabi. Sige, Biyernes ng gabi, buong gabi. Oo, mula mga nang matapos ako sa trabaho. Saan ka nagtatrabaho? Sa? Doon sa Berry. Sawberry? Ooh. Anong oras ka karaniwang pumapasok sa trabaho? Umaga ba ang shift mo o iba pa? Mga bandang parang karaniwan mga alas 10. Sa umaga? Papasok ka sa trabaho? At anong oras ka naman umuwi sa bahay? Siguro mga ganun. Sa Biyernes, anong oras ka umuwi sa bahay? Hindi ko maalala kung anong oras ako umuwi. Karaniwan, nagtatagal kami. Minsan, mas matagal pa kami. Minsan, hindi naman. Pero mga anong oras ka talaga umuwi sa bahay? Anong oras sila umuwi sa bahay? Siguro mga alas 5. Mga alas 5. Sige. At pagkatapos ng trabaho, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko pagkatapos ng trabaho? Anong ginagawa ko pagkatapos ng trabaho? Pumupunta ako sa bahay ng nanay ko ng mga 1 oras o 2. Tapos bumabalik agad ako dito. Saan nakatira ang nanay mo? Diyan lang sa lugar na yon, sa Goldsboro community. Sige, hindi mo alam ang address niya. Alam ko. Ano ang address niya? Kailangan ko ba ibigay yun? Nagtatanong lang ako Oo, para alam mo, malinis ayoko ang pangalan ibigay. mo. Oo, alam Hindi ko. ako makikipag-usap sa nanay mo. Gusto ko lang... Hindi, ikaw ba kung ikaw? Nasa sayo yan. Gusto ko alam lang mo yan. makasiguro at maging maayos ang lahat, kaya ako nagtatanong. Nasa bahay ako ng nanay ko, kasama siya. At sila patas lang. pwedeng Sige, tingnan magpatunay natin. doon. Maganda. Ayan ang Oo, yan sinusubukan ang namin akin. gawin. Alam ko, sige. At pagkatapos, nandito ako, sigurado. Kasama mo muna si nanay. Oo, mula umpisa hanggang mga alas 8:30 siguro. Nandun ako. Alam ko nandito na ako mga alas 8. Sige. At pagkatapos nun, nandito lang ako buong. Kami lang ng Nagpunta ka bata sa trabaho, nandito. papunta sa bahay ng nanay mo. Bahay ng nanay mo, tapos bumalik dito. Sigurado ka ba nakabalik ka na dito pagsapit ng alas 8:30? Alam ko na ang girlfriend ko, binawin. Sige. Kaya ang girlfriend mo ay nandito, naghihintay Oo, sa'yo. nandito Kayong dalawa siya. lang ang girlfriend mo. Yung baby na leather. Oo, kaming dalawa lang ang Pag-uwi kasamang mo, nakatira. ikaw na ang nag-alaga sa baby. Tapos umalis na yung girlfriend mo or ganon. Oo, umalis siya. Sinundo siya ng kaibigan at nagpunta sila sa club. Sige. So ikaw lang talaga ang nagbantay ng bata ng gabing yun. Oo,
ako ang nagbantay ng bata. Dapat sana ipinakita ni Donovan sa detective ang mga mensaheng ipinadala niya kay Kaylin na nagsasabing di siya makakapunta para makipagkita sa kanya sa park. Pero inamin niyang binura niya lahat ng mensahe nila. Sabi mo meron ka pero wala ka naman palang numero niya. Hindi, wala talaga akong numero niya. Hindi ko kailanman nakuha ang numero niya. Wala rin siyang numero ko. Pero magka-follow kayo sa Instagram. Ooh. Sige, at pagkatapos, nag-DM ka lang. Pwede din mo ba ipakita tulad ng huli ninyong pag-uusap, tulad ni Sammy? Mga mensahe. Sige, ano ang nangyari sa kanila? Na-delete ko na yon, pati yung mga mensahe mula noong huli kong itinigil ang pakikipag-usap sa kanya. Sige, dahil ba nandito ka? Parang siya. Pag nakita niya, sasabihin niya, oh bakit? Nandyan pa rin siya sa telepono mo. Sige, Sasabihin tatanggalin ko Sige, na, tatanggalin diba? ko na. Sige. Sa tingin ko, hindi ko alam kung nakablock ako sa kanya. Alam ko na binablock niya ako, tapos in-unblock niya ako para mapanood niya ang story ko. Tapos i-unblock ako, kaya hindi ko matandaan kung nakablock ako sa kanya noon or hindi. At may mga armas ka ba sa bahay? Wala akong kahit anong armas. Sige, nakataglay ka na ba ng kahit anong armas? May lisensya para magdala ng nakatagong armas? Hindi, o ano Morgan. katulad nito? BB gun lang. BB gun lang. Sige, bibigan lang. Meron bang kahit anong armas si Sierra? Wala siyang kahit anong armas. Sige, nagtatanong lang naman ako. At gaya ng sinabi ko, salamat ulit sa Oo pakikipag-usap nga, sa walang akin. problema. Meron pa bang ibang bagay na sa tingin mo ay dapat kong malaman? Wala naman, pero gusto ko talagang punasan ang puwit ko. Iniisip ko pa rin yun. Talagang yan ang sinasabi ko. Sige, naintindihan ko. Nasa inidoro ka ba noon? Nasa inidoro ako. Ang narinig ko lang ay boom boom. Kaya sinabi niya Ah, sa sige. akin, pulis. Pulis? Wala akong balak magtago. Lalabas ako, gusto ko lang punasan ang puwit ko. Nasa inidoro ako. Kakaapo ko lang talaga sa inidoro. Sige. Ang hirap noon. Sorry na tinawagan ka namin habang nasa inidoro ka. Pero gaya ng sabi ko, sobrang na-appreciate ko na kinausap mo ako. Gusto ko lang, alam mo yon, mailayo ka sa... Ibig ko sabihin kaya nga namin in-offer na pumunta sa Pizza Hut kasi alam mo yon, yung mga Oo tao, nga, malapit palaging na yung ganun ang kumalat sa trato nila. Instagram. Alam ko na yan, pero ayokong kumalat sa Instagram. Basta malinis pa lang pangalan ko. Kaya in cellphone mo, sabi mo walang kahit anong mensahe sa pagitan ninyo ni Kaylin kasi binura mo na lahat. Oo, nabura ko na. Sige, may litrato ba kayo ng isa't isa or niya? Wala akong kahit anong litrato niya o ng aming dalawa. Wala talaga akong kahit ano tungkol sa kanya. Kung titingnan namin ang usapan ninyo sa telepono niya dahil dinilit mo na yung sayo, hindi ko makikita sa direct message na kamakailan lang kayong nag-usap. Magmumukhang matagal na yon dahil nasa amin ang telepono niya. Oo, sigurado akong yun ay sa inyo. Sa madaling salita, nasa amin kasi may telepono siya, kaya hindi namin makikita kung nagme-message ka sa kanya. Hindi niya alam na natchat kami. Sige. Nagsasabi ba ng totoo si Donovan? Sabi ng investigador, hindi. Ayon sa dokumento ng korte, noong Nobyembre 22, 2022, nakausap ng affiant si Lyra Wen, kaibigan at malapit kay Kaylin. Sinabi ni Lyra na noong Setyembre 14, 2022, sinabi ni Kaylin kay Donovan na buntis siya at anak ni Donovan ang dinadala niya. Ngunit aborsyon ang sagot ni Donovan. Noong Nobyembre 11, 2022, nakausap ni Lyra si Kaylin papunta sa Tallahassee. Sinabi niyang makikipagkita siya kay Donovan mamaya. Isa pang kaibigan ni Kaylin ang nagkumpirma nito ayon sa warrant of arrest ni Donovan. Sinabi ni Kaylin kay Marimar na paulit-ulit siyang pinapakiusapan ni Donovan na magpa-aborsyon nang malaman nitong buntis siya. Noong nagpa-ultrasound si Kaylin, sinabi niya kay Sierra, girlfriend ni Donovan, na buntis siya. Ilang araw bago ang pagpatay, hiniling ni Donovan na makipagkita kay Kaylin. Sinabi niyang nagdududa siya. Hindi na-aresto si Donovan hanggang ilang buwan matapos mapatay si Kaylin. Noong Disyembre 7, 2022, kinuha ng mga investigador ang ulat mula sa teleponyo ni Donovan. Noong Nobyembre 8, 2022, 3 araw bago ang pagpatay kay Kaylin, nagpadala si Donovan ng text sa isang kaibigan na kinilalang si Woody. Sa mensahe, isinulat ni Donovan, "Tol, pinadalhan lang ako ng picture ng itim at puting baby sa doktor ng babaeng ito." Sumagot si Woody, "Hindi nga." Sumagot si Donovan, "Kailangan siyang alisin sa litrato, bro." Batay sa dokumento, nalaman ng affiant na hindi natuwa si Donovan Faison nang padalhan siya ni Kaylin ng ultrasound ng kanilang baby. Sinabi ni Donovan kay Woody na aalisin niya si Kaylin sa litrato at tapos na para sa kanya. Nanghako pa siya sa libingan ng kapatid na aalisin niya siya sa litrato at wala siyang sasantuhin. Sa huli, sinabi ni Donovan kay Woody na dahil sa sobrang galit niya, sinuntok niya ang pader kaya nagkaroon ito ng butas, nakapareho ng nakita ng nagsumpang opisyal nang isagawa ang search warrant sa apartment ni Donovan. Pero pakinggan mo ito. Inaresto si Donovan noong Agosto 29, 2023. Ilang buwan matapos mapatay si Kaylin, kinasuhan siya ng 2 bilang ng felony homicide. Isang kaso para kay Kaylin at isa para sa hindi pa isinisilang niyang anak. Ngunit ginawang first-degree premeditated murder ang mga kaso. Nagsimula ang paglilitis kay Donovan noong Oktubre 2025 at idineklarang guilty sa first degree ng hurado ng Seminole County. Premeditated murder gamit ang baril. Pagpatay sa hindi pa isinisilang na bata sa pamamagitan ng pananakit sa ina gamit ang baril habang nagdudulot ng kamatayan. Dagdag pa ang iligal na pagpasok sa sasakyan na may kasamang pananakit o pambubugbog gamit ang baril habang nagdudulot ng kamatayan. Dahil sa bigat ng krimen, naharap din si Donovan sa posibleng parusang kamatayan. Noon, Oktubre 30, 2025, nagrekomenda ang hurado ng parusang kamatayan sa botong 11-1. Nung
Disyembre 5, 2025, hinatulan ni Hukom Donna Gerner si Donovan Facion ng kamatayan. Batay sa mga online court record at tala ng Florida DOC, siya ay nakakulong ngayon sa Union Correctional Institution sa Rayford, Florida. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit bukas para sa bagong kaso.